Usually, ang mga tao dito sa Maynila, kapag sinasabing paggawa ng sapatos, Marikina agad ang unang maiisip. Ngayon, samahan niyo ako at aking ikukwento sa inyo ang mga lugar sa Marikina na merong iba't ibang kwentong kanto tungkol sa sapatos. Shoemaking in Marikina began in 1887 through the pioneering efforts of Don Laureano Guevara o Kapitan Moy. Pinag-eksperimentohan ni Kapitan Moy ang paggawa ng sapatos nang masira niya ang imported shoes niya. Tinanggal ng kapitan ang bawat bahagi ng kanyang sapatos upang pag-aralan ang bawat bahagi at kung paano ito binuo. Isa sa mga naging katulong niya ay si Tiburcio Busiong Estaquio, isang wooden clog maker. Noong mga panahong iyon, ang mga Mariqueños were already engaged in the limited productions of slippers and clogs or bakya. Kaya naman, ilan pang mga tao ang tumulong kay Kapitan Moy. Tulad ni Gervasio Carlos, Ambrosio Santa Ines, Venancio Santiago at Sixto Isidro na siya namang tinaguriang first shoe designer in Marikina gamit ang mga catalogs from Spain as guide. Later on, na-convert na ni Kapitan Moy ang kanyang bahay into a shoe factory. Ang mga naging empleyado niya dito ay ang ilan sa mga mangingisda sa kanilang lugar. Nang dumating ang 20th century, ang Marikina ay nakilala bilang town of shoemakers. At dahil sa mga naiambag ni Kapitan Moy sa kasaysayan ng Marikina, ang kanyang tahanan ay ginawang Central Culture of Marikina City. Isa pang kwento ay tungkol naman sa Marikina Shoe Museum. Dito nakadisplay ang sapatos ni dating First Lady Imelda Marcos, pati na rin ng mga former Philippine presidents, vice presidents, senators at iba pang mga politiko. Pero bago pa ito naging museo, dati muna itong imbakan ng mga armas ng Kastila noong 1860s. Kulungan naman ang naging role nito noong panahon ng Amerikano. At pagkatapos naman ng World War II, naging rice mill naman ito ng hasyenda ng Tuason family. Ngayon, nagsilbing salamin ng nakaraan ang Central Culture of Marikina City at bukas ito para sa ating lahat. Itong mga kwento ng sapatos sa Marikina ay naging yapak ng nakaraan patungo sa makasaysayang kinabukasan ng mga bagong henerasyon ng Mariqueño.